pumasok po sa top 12 sa bagong Pulse Asia Survey ang senatorial candidate na si Congressman Rodante Marcoleta. Habang tumaas din ng ilang porsyento ang survey result po ng ilang pong mga kandidato sa pagkasenador ng PDP laban. Erlo Bringa sa balita. Nakamit ni Representative Rodante Marcoleta ang 28.3% votes ng mga sinurvey. Subalit sa datos ng Pulse Asia, 74% naman ng mga sinurvey ang aware na tatakbo ito bilang senador. Kaya may panahon pa para malaman ng mga botante ang kanyang kandidatura. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kandidato. Siyempre nalalapit na yung eleksyon, kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil ito yung talk of the town sa panahon ngayon. Pero bago yan, siyempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin, mga sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, ito yung pag-uusapan natin ang mga kandidato na naging top number 12, si Congressman Marcoleta. Kaya ngayon pa lang panalo na tayo dyan. Pero ganun pa man, para mapatunayan natin kung totoo ba talaga ito o baka mamaya sabi-sabi lang ito, panoorin natin ang video, di ba? Ngayon, pagkatapos natin mapanood yung video, tsaka tayo magbibigay ng reaksyon. Kaya kung ready na kayo, pasok na natin video. Pasok! Video, pasok! Sa buwan na bago ang May 12 election, pumasok po sa top 12 sa bagong Pulse Asia Survey ang senatorial candidate na si Congressman Rodante Marcoleta. Habang tumaas din ng ilang porsyento ang survey result po ng ilang pong mga kandidato sa pagkasenador ng PDP laban. Erlo Bringa sa balita. Nakamit ni Representative Rodante Marcoleta ang 28.3% votes ng mga sinurvey. Subalit sa datos ng Pulse Asia, 74% naman ng mga sinurvey ang aware na tatakbo ito bilang senador. Kaya may panahon pa para malaman ng mga botante ang kanyang kandidatura. Kasama ni Marcoleta sa rank 12 sina Las Piñas Representative Camille Villar, 29% at dating Senator Bam Aquino na mayroong 28.6%. Nananatili namang nangunguna sa survey si Senator Bongo na merong 61.9%. Pangalawa si Erwin Tulfo na merong 51.1%. Habang ikatlo si Senator Ronald Bato de la Rosa na merong 48.7%. Pang-apat si dating Senate President Tito Soto na merong 44.2% votes mula sa respondents. Panlima si Senator Pia Cayetano na may 37.5%. Bong Revilla, 36.9%. Dating Senador Ping Lacson, 36%. Willie Revillame na may 35.7%. Ben Tulfo, 35.4%. At Makati City Mayor Abby Binay na merong 35.3%. Pang-anim si Senator Lito Lapid na merong 33.3%. Sumunod si dating Senador Manny Pacquiao na merong 32% at ang pang-11 ang aktor na si Philip Salvador na merong 30.9%. Ang survey ay sinagawa noong March 23 hanggang 29 sa 2,400 na respondents na merong margin of error na positive-negative 2% ng national level. Nagkaroon din ng pag-angat sa latest survey ng Tangere ang ilang PDP laban senatorial candidate, kabilang si Marcoleta na umangat ng 4%. Sama din sa nag-angatan sa survey sina Senator Christopher Bongo na umangat ng halos 2%. Senator Bato de la Rosa na umangat din ng halos 1%. Habang si Philip Salvador bumaba naman ng halos kalahating porsyento sa survey. Nagkaroon din ng pagtaas sa survey ang ilan pang mga kandidato sa pagkasenador tulad ni Camille Villar at Senator Amy Marcos ng halos 1 hanggang 2%. Sumadsad naman ang iba pang senatorial candidate at halos ilang porsyento din ang kanilang ibinaba sa survey. Ayon sa survey firm na Tangere, nakaapekto sa pagbaba at pagtaas ng ibang senatorial candidate ay ang mga naging aktibidad ng mga ito at ilang mga news story patungkol sa mga nasabing kandidato. Nanatili pa rin sa parehong paraan ang survey ang naging basehan ng resulta, habang ang ilan may mga lugar sa bansa kung saan sila mas mataas sa ginawang survey. Epekto po nun. So maybe this is not the right time to make jokes, particularly where kulang na lang po isang buwan mag-election na po.
Erlo Bringas para sa Matadag Agila, matatag, matapa. Ngayon, ito na yung reaction natin. Dahil napanood na natin yung video, magre-react lang tayo dito. Base sa sinasabi dyan, sa report dyan, number 12, itong si Congressman Dante Marcoleta. Survey pa lang ito ha, pero hindi pa yan yung totoo talaga. At saka syempre, meron pang natitirang isang buwan bago ang eleksyon. Ito ay galing ito sa Pulse Asia Survey. Ito yung nag-survey, kaya nakita naman ninyo dyan kung sino yung mga pasok sa top 12. Nandyan sila Senator Bongo, number 1 syempre, Bato de la Rosa, Ben Tolfo, Willie Revillame, Congressman Rodante Marcoleta, Camille Villar, Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla, Ping Lacson, Lito Lapid, Manny Pacquiao, at syempre, pasok dyan si action star, Philip Salvador, at panghuli, si Senator Amy Marcos. Ngayon, ito ay survey lang naman ito. Depende na lang ito kung ano talaga ang mangyayari sa actual pagdating ng election day. Diba? Pero, sa nakikita ko rito, magbabago pa ito eh. Alam niyo, ang survey, minsan, para sa akin lang ito minsan, mind conditioning din ito. Pero dito sa nakikita kong nakapasok sa survey, karapat-dapat naman talaga itong mga ito. Paano na lang pala yung mga kandidato sa kabila? Parang wala akong nakikita rito. Nasaan na sila? Magiging 8-8 ba ito o shoot sa inodoro? Pero dito sa survey na nakita natin sa listahan, okay na ito sa atin. Para sa akin, okay na ito pasok na itong mga kandidato na nararapat naman talaga magserbisyo kasi kagaya ng mga artista dyan, nandiyan si Bong Revilla, Philip Salvador, Lito Lapid at si Willie Revillame. Diyan sa artistang yan, malamang mayroon pa dyan malalaglag. Siyempre, hindi naman po pwede siguro na kung ano yung survey ngayon, yun din yung actual na mangyayari pagdating ng halalan. Mayroon at mayroon dyang malalaglag. Depende na lang sa tao. Kaya nga ang tawag dyan Judgment Day. Kasi i-judge natin sila kung talagang nararapat pa silang iboto. Kaya ngayon pa lang ang mga gimmick nitong mga politiko na ito, kahit hindi marunong sumayaw, sumasayaw. Kahit hindi marunong kumanta, kumakanta. Yung iba nga pinapakita pa nila na kumakain sila, nagkakamay. Pero overacting. Hindi kasi bagay. Lahat gagawin ng gimmick para lang iboto. Yung iba, naalala ninyo nung nakaraang eleksyon, may mga kandidato na kunyari nagtatanim ng palay. Pero sa totoo lang, hindi yan marunong magtanim ng palay kasi ako mismo nakakita. Marunong ako magtanim ng palay. Sa nakikita ko doon sa politiko na kunyari nagtatanim ng palay, pag grinaduhan ko, bagsak. Hindi marunong. May nag-aararo, mas lalong hindi marunong. Lahat gagawin para lang maiboto. Kasi pag naiboto natin yan, pag naihalal natin yan, huyo ka. Makita mo yan? No way. Hindi mo na makikita yan. Busy na yun sa kanyang opisina. Pa-aircon na si Kulokoy. Mapupuntahan mo ba? Malalapitan mo? No way. Hindi kagaya nila Senator Raffy Tulfo. Hanggang ngayon, nalalapitan. Ginamit niya yung kanyang pagkapopular at hindi nagbabago itong tao na ito. Kaya saludo sa iyo, Sir Raffy, Idol Tulfo. Kaya sana itong dalawang Tulfo rito, makapasok din si Bitag, Bin Tulfo at saka si Erwin Tulfo. Sana makapasok itong mga, kasi ito yung mga karapat-dapat. Huwag na pakiko-kiko pa dyan. Mayroon pa siyang tawag dito, pag may kiko ka, malamang may Sharon ka. Tapos may bit-bit kasi Sharon balutin mo ako. Yun ang tatak ng Sharon pag pumunta ka sa birthdayhan. Baka mamaya puro Sharon yung mga bisita mo kasi balutin mo ako. Dito na tayo sa mga totoo na talagang malalapit. Si Willie Revillame, kahit ganyan-ganyan lang yan, talagang ganyan na yan. Pabigyan ng jacket yan. Si Bongo, ang laki. Ang laki ng naitulong nito nung una. Halos lahat ng mga pampublikong ospital may malasakit at naranasan natin yan. Nagamit natin yan. Nalapitan natin yan. Malasakit na yan. Bato de la Rosa. Anong programa nito? Nakalimutan ko. Rodante Marcoleta, of course. Number 1 yan. Congressman Rodante Marcoleta. Pag ito naging presidente, may pag-asa pa. May pag-asa pa ang bayan natin pag itong naging presidente si Congressman Dante Marcoleta. Pero wala yan sa kanyang bokabularyo na maging presidente. Gusto niya lang maging senador. Yung iba kasi, pag nasa senado na, gusto nang umangat. Gusto nang magpresidente. Manny Pacquiao. Ito, idol ko ito si Manny Pacquiao sa boxing. Sa boxing! Hindi naman boxing yung sinasalihan niya ngayon Politiko ito. Senator Manny Pacquiao. Kaya nga, i-judge natin sila. Depende na yan. Kami, wala na kaming problema. Ewan ko lang sa inyo. Ito pa, Tito Soto. Pabalik-balik na lang ito. Ping Lacson. Pabalik-balik din. Pia Cayetano. Pabalik-balik din. Bong Revilla, ang sikat na budots dancer. Idol ko rin ito, si Senator Bong. Idol ko si Cap.
Pero sa screen lang yon, hindi dito sa... Pero kung may magagawa sila sa Senado, why not? Kukunat. Philip Salvador, ang tanong, anong gagawin ni Philip doon sa Senado? Bigyan natin ng pagkakataon. Baka mamaya may alam ito na hindi alam ng mga senador. Huwag tayong maging judgmental. Baka mapunta tayo doon sa mental, hospital, Mandaluyong, Mawai, street. Wag ganon. Wag ganon. Amy Marcos. Oh, ngayon pa lang, hinuhusgahan na ito si Amy Marcos eh. Siyempre, karapatan nyo naman yung mahusga. Mayo 12, doon natin sila husgahan lahat. Hindi basta-basta yung ginawa rin ni Senator Amy, ha? Kakalabanin niya yung kapatid niya. Hindi natin alam kung anong motibo nito. Pero ang alam natin, tumatakbo ito bilang senador. Nabasa ko na lahat kung sino yung mga... Mayroon pala rito, nakalimutan ko. Camille Villar. Doon sa mga hindi nakakalam, anak po ito ni dating Senator Manny Villar at Senator Cynthia Villar. Hindi po ito sila naglalaro ng bilyar, ha? Hindi po sila may-ari ng bilyar. Kasi bilyard po yun. Ito bilyar. Pero pa, sino pa? Wala na ako nakalimutan pa. Kung may nakalimutan ako, mukhang wala na. Kaya kagaya ng sinasabi natin dito, pagdating sa Mayo 12, kita-kita tayo. With that, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo dito sa inihain ko. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat.